Okay, we're very excited no sa ating pong episode ngayon. Paano natin matutulungan yung ating mga kababayan? Paano ba maging huwaran OFW? And isa sa ating tinitingala na pambansang wealth coach, walang iba kundi si Coach Chinggita na magbibigay sa atin ng mga insights, principles, frameworks na makakatulong sa atin upang maging modelo. And let's ask Coach Chingy. Coach Chingy, ano nag-inspire sa inyo na magturo ng financial literacy? Ika nga yung pinanggagalingan niya may hugot eh. Minsan hugot. Lumaki rin tayo kasi sa pagkakataon na naubusan tayo ng ika nga na finances. Nung nalugi ang negosyo ng aking ama noong 12 years old ako. Nang dahil doon, sobrang, parang dumaan kami talaga sa sobrang panghahamak. Kasi imagine mo, may negosyo siya. Nag-umpisa sa wala, tapos nagkaroon ng pera. Nung nagkaroon ng pera, maraming kaibigan, maraming kamag-anak. Nung nawala ng pera, wala ng kaibigan, kamag-anak. At di lang yun. Yung mga taong ini-expect mong na tinulungan niya dati, sila pa yung, ika nga, ang mga nanloko sa kanya at nanghamak. So sobrang depresyon ng tatay ko. Talagang hindi na siya naging produktibo ng 3 taon. At ang nanay ko po ang bumuhat na naging breadwinner ng pamilya noong panahon na yun. At nang dahil doon, namulat ako sa katotohanan na wala palang tutulong sa amin kundi ang aming sarili. So 12 years old ako, nagbenta-benta na ako. So sa pagbebenta ko, doon ko na rin na-experience ang tunay na buhay. Yung mga taong inaasahan mong susuporta at bibili sa iyo, sila pang hindi sumusuporta at bumibili. Yung mga taong hindi mo sukat akalain na tutulong sa iyo, sila pang tumutulong. So from toilet paper, I sold pants, I sold shoes, and I was able to hit my first million in my 20s. Wow. So nang dahil nga doon, sa nanggaling sa mga pagsubok sa buhay, nalagpasan namin yan. At nakamit ko na ngayon yung kagustuhan ko. At nasabi ko sa sarili ko, Coach Ariel, na maraming taong katulad ko na gustong lumaban sa buhay na wala namang gumagabay, tumutulong. Yeah. So, doon talaga nagsimula. Coach Nicky, napakaganda ng nung papaano kayo nahubog sa kabataan, 12 years old pa lang, naranasan nyo na sa pagbebenta. Sa nakikita nyo ngayon sa karamihan ng Pilipino, including the OFWs, ano yung nakikita nyo napakapangit na mindset? Alam mo, nakakalungkot lang. Hindi natin pwedeng sabing napakapangit. Pero siguro, naging kultura natin eh. Ang naunawaan ko sa kultura, yung culture defines destiny. Kung ano yung kultura at paniniwala mo, yan ang magiging direksyon ng buhay mo. So yung kultura natin na maganda, pero nagiging hindi maganda. Yung may kasabihan niya, ang iyong kalakasan pwede rin maging iyong kahinaan. Yeah. Di ba? Yung kalakasan po natin na gusto natin tumulong. Pero yung kalakasan ng pagtulong sa ibang tao, nagiging kahinaan mo kasi minsan inaabuso ng ibang tao. Yes. Di ba? So yun, yung pagtulong, sobrang-sobra, na wala nang iniiwan sa sarili. Kaya matagal na nagtatrabaho sa ibang bansa, hanggang ngayon wala pa rin ipon, lubog pa rin sa utang, hindi pa rin nakakamit ang pangarap. Di ba? Yung personal na sarili nakakalimutan, pero para sa iba, ubos biyaya. So to the point na nagretiro sila na talagang walang ipon. Nagretiro sila na inaasahan nila na yung mga taong tinulungan nila, sila lang tutulong at susuporta pag sila ay nangailangan. Pero hindi yan ang nangyayari. So yun ang nakikita kong isang mapagbigay masyado na wala nang iniiwan sa sarili. Pagdating sa mga investment, sa mga pagpasok sa negosyo, ano yung usually mga common mistakes ng mga Pilipino naman? Ay nako, marami yan. Ang pinaka-major na since kumikita na dating walang kinikita, ngayon nagkaroon na extra na pera, pumapasok sila sa bagay na mga hindi nila naunawaan, na hindi nila naintindihan. So imbis na kumita, nalulugi, imbis na lumago ang investment, na i-scam. So, yan ang isang pinakamalaking pagkakamali na wag yung papasukan ng mga bagay na hindi nyo naunawaan at alam. Sa mga kababayan natin, Coach Chinky, na may extra money, tapos mayroon pa silang negosyo,
umaganda yung kalagayan, estado sa buhay when it comes to finances, pero napapabayaan naman yung pamilya. Any message that you would like to tell Oo. them? Kailangan malaman natin talaga ang tunay na layunin kung bakit natin gusto kumita ng pera. Hindi naman para magkaroon ng maraming pera. Gusto natin na bahagi sa ating pamilya, 'di ba? Na maging masayang pamilya natin, 'di ba? Minsan 'yun nga nakakalungkot eh. Yung pinakalayunin mo, 'yun pa ang hindi natin natutupad. Mhm. Yung parang, 'di ba, ang goal natin is like for example, na tayo nag-OFW para kumita ng pera, makaipon para pagdating na panahon makasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Pero sa totoo lang, minsan, yun pa'y nagiging dahilan na para magkahiwa-hiwalay. Exactly. Di ba? Yun yung isang mapait na katotohanan. Kaya nga, ang pangingibang bansa ay hindi itong pang-permanenteng kalagayan. Ito ay temporary lang. Yeah, yeah. Para makaipon, makabuelo, pagkatapos noon, babalik tayo sa ating pamilya, di ba? Makapag-umpisa at makasama sila. Yeah. Yun. Exactly. Mhm. I think because tulad na banggit niyo, Coach Chinky, kanina, dahil din siguro sa mga kultura natin na hirap humindi, mga ganyan. Maraming tumatagal sa ibang bansa. Coach Chinky, can you share yung wisdom how to set boundaries, no? Pagdating sa finances, especially sa mga OFWs, tatawag diyan si kapitbahay, si kamag-anak, uh, in a very practical way, Yeah. paano sila mag-set ng boundaries? Sige, ang una siguro yung common sense na tinatawag na hindi na common sentido na right now, kundi nagiging uncommon na. Yeah. Ang una is hindi mo kayang tulungan ang ibang tao kung hindi mo kayang itulungan ang iyong sarili. Absolutely. Diba? That's number one. Pangalawa, hindi mo kayang ipagkaloob ang isang bagay kung mismo ikaw ay wala at kapuf. Yeah. Pero lahat ng mga yan, nawawala nababali at nasisira, lalo sa kababayan nating OFW. Yeah. Kahit na walang-wala na sila, di ba, ang gagawin po nila, manghihiram, mangungutang, didiskarte para may paipadala lang. Exactly. So, yun, napakahirap to talaga. Na-imagine mo na lubog talaga sa utang. At alam ko, may magsasabi, syempre, may emergency. Yes, may mga pagkakataon na talagang kailangan gawin yan. Pero hindi pwedeng maging regular at magiging pag-uugali na. Nagiging regular na. So, that's number one. Number two, ang kailangan talagang iwasan talaga natin is matuto tayong humindi in a very nice way na sabihin natin, kahit gusto kitang tulungan ngayon, pero sa pagkakataon na ito, wala pa akong kakayahan na tumulong sa iyo. At kung gusto mong tumulong tayo sa isang halaga na kahit na hindi na ibalik sa iyo. Yeah. Hindi masisira ang iyong personal na finance. At the same time, hindi rin masisira ang iyong relasyon sa di ba? Sa iyong mga mahal sa buhay na humingi ng tulong. Exactly. Sa mga OFW, Coach Chinky, definitely pag OFW kasi may extra money na po pwedeng pandagdag sa pwedeng negosyo. Saan sila magsisimula, Coach Chinky? For example, yung mga nanonood sa atin, gusto nilang magnegosyo, gusto nilang pumasok sa investment, marami na scam. Paano gagawin nila, Coach Chinky? Ang unang ang kailangan talaga is edukasyon, kaalaman. Mahirap gawin ng isang bagay kapag di mo alam. Mahirap mag-drive pag di mo alam. Nakakatakot mag-drive pag di mo alam. Ganun din, napakahirap magnegosyo pag di mo alam. Nakakatakot din mag-invest pag di mo alam. So, anong gagawin mo? Kailangan matuto ka muna. So, pag natuto ka sa pagdadrive, di ba, papasok ka sa school. May magtuturo. Yeah. Pag nagturo ba, tapos drive ka na ba? Hindi. Ang next na gagawin, meron kang practicum, di ba? Sasamahan ka ng professional driver na katabi sa iyo, papakita sa iyo paano mag-drive. Pagkatapos ng professional driver na ipapakita sa iyo, ang gagawin, bibigyan ka naman ng chance na ikaw naman magdadrive na may gabay ng isang professional driver. Yeah. At pag nakita na talagang gabay ka na, that's the time na sabihin, sige, pwede na, pumasa ka na. Dapat ganun din dapat ang proseso sa pag-i-invest at pag-nenegosyo. Na may isang professional, na may isang nakakaalam, pwedeng kamag-anak, kaibigan, o matagumpay na negosyante, or talagang nag-i-invest na siya talaga ang gagabay at talagang magbibigay sa iyo ng direksyon para maiwasan mo ang bangga at pagkakamali sa buhay. Absolutely. Wonderful. Now, going to your family, before naranasan mo, Coach Chicken, na mawalan,
naranasan mo na lumaki sa pamilya na bankrupt, nabanggit mo. Now, how do you balance now that you have parang meron ka na, kaya mong ibigay sa mga anak mo lahat? How do you discipline your children when it comes to financial management? Yun nga, napakahalaga, hindi porket na nakakaluwag-luwag na kayo, ipagkakaloob mo na lahat ng mga gusto ng anak nyo. Ayun. Yung pangangailangan, binibigay po namin. Pagkain, edukasyon, di ba? Yung comfort sa buhay. Pero yung pagdating sa pera, hindi kami nagbibigay ng allowance. Again, walang masama kung nagbibigay kayo ng allowance. Kanya-kanyang diskarte yan. Ang ginagawa namin pamamaraan sa pagbibigay sa kanila, kailangan pagtrabahuan nila sa loob ng bayan. So they do extra chores na hindi kasama. Kunyari, pagkain, linisin ng plato, hindi, walang bayad yung kasi kumain sila. Natulog, inayos ang kama. Di ba? Hindi, natulog kayo. Yung katulad ng bata pa sila, yung, sige, massage mo si Papa. Meron silang reward. Pero ang reward nila, pera. Para pag-ipunan nila, para pag gumagastos sila, meron silang halaga. Na alam na nila, right from the start, nung bata pa sila, ang pera ay pinagtatrabahuan, hindi to hinihingi. Di ba? Kaya nagkakaroon sila ng awareness. Kaya ngayon, 24, 22, and 19, sila, very aware sila na kaya afford namin, hindi namin binibili. Kasi nga, wala silang pera. Yeah. Kailangan kung gusto nila. Hindi ko makalimutan to Na one time, nung bata pa yung anak ko, nangarap siya na magkaroon ng sapatos na Yeezy. Oo, Yeezy. Na basta isang nung tinanong ko magkano, hindi pa niya naiintindihan yung value ng pera. 35,000. Sa tanang buhay ko, hindi pa ako nakakabili ng 5,000 sapatos So, sinabi ko, sige, gusto mo ba talaga yun? Umayag ako sa isang kondisyon. 50-50 kami. 17.5 sa kanya, 17.5 sa akin. Ang tanong, meron na ba siyang sapatos na Yeezy? Ang sagot, wala. Kasi wala pa siyang 17.5. So, yun nga, yung parang we challenge them. If you want something out of we'll split it, but you have to work for it. Wonderful. Sa mga Coach Chinky, sa mga may problema sa finances ngayon, despite the fact that one of them sa mag-asawa is nag-earn ng somehow big amount of money compared sa Pilipinas. Yung isa nasa Pilipinas, yung isa nasa ibang bansa. But they're having trouble sa finances. Ano maipapayo niyo, Coach Chinky? Alam mo, para sa mga mag-asawa na nagkakaroon talaga ng problema, nauunawaan ko kayo. Bakit? Kasi galing kayo sa dalawang pamilya na ibang kultura, na ibang pamamalaki, ibang pamamalakad. Yung isa matipid, yung isa magastos. Yung isa naman ay talagang gustong magnegosyo, yung isa naman takot magnegosyo. So, kontrapelo siya. Kaya kailangan talaga na una, pag-usapan nyo ang inyong mga paniniwala tungkol sa pera. Pangalawa, dapat sa lahat ng desisyon, perang pumapasok, perang lumalabas, dapat magkaisa kayo. Kasi there's the principle of agreement. Kaya nung kinasal po tayo, makikita mo, iisa lang yung aras. Di ba? Hindi naman dalawa, hindi naman kayo tag-iisa. Ang ibig sabihin yan, lahat ng pagpapasya nyo, dapat ay magkaisa kayo, magkaunawaan po kayo. Para buo ang desisyon nyo at walang sisihan. Yeah. Wonderful advice. What about for those na feeling nila, Coach Chinky, na stuck na sila doon sa financial crisis, stress, sa sandamakmak na utang? Any message for them, Coach Chinky? Para sa mga taong talaga may dinadaan ng pagsubok, ang pagsubok sa buhay ay hindi tinatambayan, dinadaanan mo. May pinagdadaanan ka ngayon. Naunawaan natin na napakahirap. Pangalawa, pag ikaw ay nasa gitna ng kadiliman at kaguluhan, talagang wala ka talagang tamang pag-iisip. Pag ikaw ay nasa gitna ng unos, gitna talaga ng bagyo, feeling mo end of the world na. Pero ito yung magandang balita. I'm sure ikaw nakikinig at nanonood ngayon na may pagkakataon sa buhay na sinasabi mo, wala ka ng pag-asa, hindi ka makawala. Wala na solusyon to. The mere fact that you are watching this video na live, ibig sabihin nalagpasan mo. Hindi po totoo yan. Dahil may isang Diyos na buhay na hindi kayo iiwanan at pababayaan. May isang Diyos na buhay na pwedeng gumawa ng himala sa buhay mo. Ang kailangan mo lang talaga, una, i-acknowledge mo na may problema ka. Pangalawa, manalig ka. Magtanong ka sa mga taong talagang pwede mong pagkatiwalaan at talagang pwede kang gabayan. At pangatlo, manalangin ka sa Diyos. Patibayin mo ang iyong pananampalataya. Dahil nga, uulitin ko,
Pag ikaw, humingi ka ng tulong sa tao, humingi ka ng tulong sa Diyos, alam mo gagawa ng himala at gagalaw ang Diyos sa iyong buhay. Yan. Maraming salamat, Coach Chinky. Para sa mga bagito naman dyan na medyo pagdating sa pag-handle ng finances, kung meron mga top 3 financial habits, Coach Chinky, na po pwede mong masabi sa kanila. Kasi I've seen, Coach Chinky, na mga OFWs, hindi sanay kasi sa salapi. Pagdating sa ibang bansa, grabe, paghawak ng malalaking sahod, ubos ka agad. So, what are your advice para sa kanila? Number one, kailangan talaga maging maalam ka tungkol sa pera. Kailangan matutunan mo at pag-aralan mo ang pera. Dahil ako naniniwala ang pag-asenso at pag-unlad at pagyaman ay napag-aaralan. Kaya kung hindi ka marunong sa pera, pag umawa ka ng pera, mauubos ang pera. Pero kung marunong ka sa pera, pag umawa ka ng pera, lalong dadami pa ang pera. Yan ang batayan. Number 2, kailangan, kahit may alam ka, kailangan disiplinado ka. It's not how much you know, it's how much you apply. Yeah. Diba? Kahit alam mong mag-iipon ka, pero hindi ka nag-iipon kasi pinapriority mo yung gusto mo. So, magkakaproblema ka. Pangatlo, kailangan maging responsable ka. Kahit na meron ka ng ipon, may pera ka na, malaking kinikita mo, pag irresponsible ka sa paghawak mo ng pera, mabilis maubos ang pera. Yeah. Taon ang binilang mo para kitain ng pera, taon ang binilang mo para ipunin ng pera, isang maling desisyon lang kailangan mo. Exactly. Isang irresponsible decision lang kailangan mo para masira at maubos na yung pinaghirapang pera. So kung 3 bagay na pwede kong iiwan sa inyo, una, matuto ka, maging disiplinado ka, maging responsable ka. Maraming salamat, Coach Chinky. And last, para sa mga na-scam, madaming nawalang pera, any message of encouragement, motivation, Coach Chinky? Para sa mga taong nawalan ng pera dahil nagkamali po kayo, una, kailangan matuto natin tanggapin ang ating pagkakamali. Dahil lahat po tayo nagkakamali. Hindi na natin pwedeng baguhin ang nakaraan, pero pwede natin baguhin ang ating kinabukasan sa tamang pagpapasya po ngayon. Pangalawa, pagdadaanan mo talaga ang tinatawag natin na depresyon. Imposible na ma-scam ka na hindi ka madidepress. Ang importante, ma-acknowledge mo na nandun ka na at ang tanong, paano ako makakabangon muli dito sa pagkakamali na ito? Pangatlo, kailangan mong patawarin ang mga taong nang scam po sa inyo. Bakit? Ba't ko siya patatawarin? Ako na nga nahihirapan dito. Kaya nga, importante, bakit mo pahirapan ang iyong sarili sa pagkakamali ng ibang tao? Absolutely. At kung bakit natin kailangan matutong magpatawad, hindi dahil karapat-dapat siya sa ating pagpapatawad, pero karapat-dapat ka magkaroon ng kapayapaan sa iyong buhay. You're forgiving people not because they deserve your forgiveness, but you deserve peace. And last but not the least, kailangan matutong kang patawarin ang iyong sarili. Kasi ang pinakamahirap na talagang patawarin, walang iba kundi ang ating sarili. Yes, nagkamali ka na, in-acknowledge mo. Number 2, natuto ka na. Number 3, pinatawad mo na ibang tao. Pero kailangan patawarin mo ang iyong sarili. Once na napatawad mo na yung sarili mo at sinabi mo nagkamali ka na, yes, I will learn from this, I will pick up from the pieces, and then I will start all over again. And then believe me, if you learn how to do this, you'll be able to recover. Wonderful. And last message para sa mga OFWs naman na gusto nilang magsimula na makapamuhay ng modelo sa ating mga kapwa kababayan at OFW na nagpaplanong pumunta sa ibang bansa. Kung gusto mong maging isang huwaran na OFW, ang napakamahalaga na mag-umpisa ka sa sarili mo. You cannot lead others if you cannot lead yourself. You cannot be a good example if you do not live by example. Diba? It's not what you say, it's how you live. So that's number 1. So importante po yan na matuto ka. Number 2, maging, again, disiplinado ka. Number 3, maging responsable ka. At para sa mga taong nais pang matuto, diba, you can just join all my mga YouTube, Facebook, TikTok. At meron din kaming free na Iponario Movement. Pumunta lang kayo sa Facebook. Just go to Iponario Movement. Libre po yan. You can be part of it. Yeah. Maraming salamat, Coach Chinky, for your very precious time. Walang anuman. Yeah. Yes. Okay.